Pag ikaw ay nag-asawa na, bili ng tatay ko. Totoo to. Walang halong biro ito. Gusto ko lang pong i-share. Ang sabi ng tatay ko, pag ikaw ay nag-asawa na, piliin mo ang bumukod na at matutong tumayo sa sarili niyong mga paa. At maging responsable sa pamilya na binuo ninyo. Kaya ito ang lagi kong natatandaan. Kesa makipisan sa ating mga magulang at dagdagan pa ang pasanin nila, tandaan natin lagi nung pumasok tayo sa pagpapamilya, hindi naman nawawala ang ating mga magulang. Lagi lang naman silang nandyan para sa atin. Pero tayo na lamang ang mag-iisip at mahihiya na dagdagan pa natin ang responsibilidad nila na pagsisilbahan pa tayo imbis na tayo ang gumagawa nito para sa kanila. Para sa sarili natin at para sa sarili nating pamilya. So wag na nating iaasa sa ating mga magulang. At isa pa, ang bili ng tatay ko, both sides ay wag kang makikitira. Pwede kang bumisita, pwede mong bisitahin ang mga magulang mo at ang mga magulang ng asawa mo, pero wag na wag kang makikipisan sa kanila. Kung gusto mo na magkaroon ka rin ng sarili mong pamilya na ikaw mismo ang masusunod at ikaw mismo ang hari at ang reyna sa sarili mong tahanan. Lagi nating tatandaan na ang ating mga magulang ay nandyan lang at handang gumabay. Hindi naman tayo niyan iiwanan kahit kailan. Pero yung mga responsibilidad na dapat tayo na ang gumagawa sa binuo nating pamilya ay wag na wag nating kakalimutan. Dapat tayo ang gagawa at hindi ang ating mga magulang. Nandyan lamang sila para gabayan tayo pero hindi yung sila ang gagawa para sa ating binuong pamilya. Lagi kong natatandaan ang sinabi ng aking tatay at totoo yun. At maging ang aking nanay. Kaya nga ang nanay ko, kaso hindi lang talaga namin maatim sa aming puso na maihiwalay ang aming nanay. May sariling bahay ang nanay ko. Yung bahay ng kapatid kong lalaki ay binili niya para kay mama at para kay papa. Pero si papa nga ay sumalangit na, kinuha na agad ni Lord, so ang bahay na binili niya ay para kay mama. Pero hindi naman maatim ng puso namin na si mama ay mag-isa lang sa bahay na yon. Kung kaya't si mama ay kasama ni ate. So hindi ibig sabihin na kapag ka mag-isa na lang ang ating mga nanay o ang ating mga magulang, ay hahayaan na lamang natin sila. Alam namin kaya pa ni mama, pero natatakot kami may takot sa aming mga puso na si mama ay mag-isa lang. At ayaw naman kasi ni mama nang may kasama siya. Kaya mas pinili namin na si mama ay makasama ng ate ko. At hindi namin pinapangunahan kung ano ang kanyang gusto. Mama pa rin namin siya at may sarili siyang buhay. So kung ano po ang kanyang gusto, nagagawa niya pa rin. Kaya yun ang lagi kong nasa isip na kapag ka nag-asawa ka na, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. At yun naman ang ginawa naming mag-asawa at ganun din naman ang bilin ng magulang ng asawa ko sa kanya. Kaya yun ang aming pinaninindigan na kahit nahihirapan, pilit na kinakaya dahil sa ginusto natin yon at ginusto natin magkaroon ng sariling pamilya. Wala namang hindi nahihirapan. Napag-aaralan yon at nalalagpasan kung magtutulungan tayo, kayong mag-asawa, tayong mga may asawa. Kaya kung kaya din naman, hanggat kaya, laging tatandaan, walang nag-uumpisa sa maginhawa. Lahat nag-uumpisa sa umpisa bago maging maginhawa. Tanggalin natin ang takot na bumukod
at gumawa ng sarili nating pamilya. Napakasarap sa pakiramdam na ikaw ang reyna at ikaw ang hari sa sarili niyong tahanan. Pwede kang mahiga na walang papansin sa'yo. Pwede kang wag gumawa na walang papansin sa'yo. Diba? So kung gusto mong maging happy ka, gumawa ka ng sarili mong tahanan, maging kubo man ito, maging dampa man ito, basta kayo ang bumuo ng sarili mong pamilya. That's all. Bye!